sa Tisakuya, nag-open kita on time. But do you certify that we have a quorum, Secretary? So we have a quorum. Let us now proceed. Let us now go to the approval of the order of business. There is now here a motion for the approval of the order of business. Seconded. Remarks? Amendments? None. So let us now proceed to the item number 6. Privilege time. Anyone? Mga message ng Christmas greetings? Yeah, okay. Thank you, Mr. Chair. In behalf of the CSO accredited and as represented by the PPC organization po, kami po ay nagpapaabot ng maraming salamat sa Sangguniang Bayan for giving a chance for attending deliberated and accredited all the CSO. Kami po ay nagpapasalamat. Lalo na po doon kay Kagawad Amalo, may binigay po sa amin ng Christmas gift kay Kagawad Ping at saka kay Honorable EPC President Arthur Bismonte na i-disseminate mi rin po doon sa mga accredited na mga CSO para po maibsan man yung medyo kalungkutan nilang naramdaman kasi po for the year-end assessment na dapat po nagawa namin ay hindi po natuloy po dahil po wala po kaming budget. Yung donation po namin hindi po naibigay sa amin, so dahil na lang po kami nakapag-dagos wala man po kaming gagamitin. I don't know what is the kung ano pang mga kakulangan. Supposed to be, aaputon ko nga po talaga ang Sangguniang Bayan kung ang donation po ba ay may condition or any kind of kung ano pong mga guidelines for the donation. And then, bago ko yata magamit, may liquidation. So, I don't know kung paano po ang sistema. Kaya, dahil po namin na comply siguro with my due respect to my chairman, Cervantes, dahil ko na po aram po anong nangyari. Thank you, Mr. Chair, and Merry Christmas and Happy New Year to all Sangguniang Bayan members and to all honorable. Thank you po. Thank you, Mr. Mr. Director. Chair, may I just answer the of Mr. Direct. Ang CSO po, may budget po baga. Dahil po, ang sa imo po nga ning honorarium, di po sa Sangguniang Bayan, ta sabi mo, dahil babawasan duman sa ano kang CSO. So, dapat po, inasikaso po nindo to para po kuanin do po itong mga benefits po nindo sa mga CSO. Dakula po ito. Inasikaso man po, Madam Chair, ng chairman namin. Supposed to be, I'm not the chairman, I'm vice chairman, so I'm not na pwedeng pangunahan. So inayos man po nila. I always remind for whatever the requirements that we need of the accountant, but I don't know what happened, and up to this now, ay hindi po naibigay sa amin. Nagsabit ka mong proposal. Mayroon po kaming sinapit na proposal at the same May time, we ask a copy? I will secure... Because every year we have an appropriation in support sa PPC. Yes, Mr. So, Chair, nagsubmit po kami ng proposal at the same time yung mayroon nga po kami ng legislative agenda from year 2025 up to 2028 na Pwedeng yun po ay matawag ginagawa kami po. kopya, tanganing mga itong mga opisina na Budget po. pwedeng mag-ano. Thank you, Mr. thank you. Chair. Please provide us. Okay, thank you. Any other privilege? Okay, let us proceed to item number 7. Reading and approval of the minutes. Number 1, minutes of the 5th regular session held last August 4, 2025. Anong August pa ba gani?
Possible ako furnish. Mr. Chair, Secretary. you open. Yes. I move for the approval of the minutes of the fifth regular session held August 4. August 4. Okay, sige then. Remarks. Remark, Objection. Mr. Chair. Yes, remarks. Kindly read the previous minutes. Pwede pong maaraman ta po ang updated last Monday kung may minutes na kita. Kung Secretary. August 4 po yan, definitely last May pa kita. Baka tayo masibag kang Dahil po, tama si Secretary. ang importante po kay kang minutes bago ko ngani kita nagpupuon, at least maaraman ta po si previous last session. Tama. Tabaga That is po under our... ibigwa duman mga input kita nga daay man nakasururat, at least makakapag ano po kita sa ngunyan na sunod na session. Kaya mong sibagan dito? Actually po, delayed po talaga yung mga minutes kasi it also takes time for the transcriber. Ako po, tukaw lang po ako as nagmi-minutes last lang po, November. Pero nakapag-approve na po kami. Ini po si mga preview. Siguro po, Attorney Bispo, Anyway, ano. Mr. Secretary, di ka natabik na may hapot. Kasi late nang maray kung August pa yan. August, September, October, November, December. We are now under item number 7, reading of the minutes of the previous session. Nakakagdigdi minutes kang 5th regular session. Last August 4, 2025. August, September, October, November, December. Today is December 2022, 4 months ago. Kagawad Lopez, pwedeng ma-i-suspend mo niyan? Tangang mapadalos kita at chat na ng online. Kami Sige. mabisita. Okay po, sabi. Thank you, thank you. Okay. At chat na lang. Tatibat kita mahalos. Let us now proceed to item number 8. Reading of communications, petitions, and others, etc. Number 1. Letter Secretary, dated. please read. Letter dated December 4, 2025, address Honorable Maria Lourdes D. Baltasar, Chairman, Committee on Finance, Budget and Appropriation from Ms. Marigina Montealegre, Municipal Budget Officer, forwarding for review and approval of the 2026 annual budget of Barangay Karuiruyan, Pili, Camarines Sur in the amount of 10,802,851 pesos. Yes. This is referred to the Committee on Finance and Appropriation, Budget and Appropriations, Barangay Affairs, and to Committee on Revision of Laws and Ordinances. Letter number 2. Letter addressed to Honorable Sangguniang Bayan members from Honorable Jojo O. Toscano, Punong Barangay of Cadlan, Pili, Camarines Sur, regarding Barangay Ordinance number 03 Series of 2025. An ordinance authorizing the municipality of Pili, Province of Camarines Sur to issue barangay clearance and collect corresponding barangay and application of any business-related transaction subject to the remittance of the apposite fees to the barangay and the conditions of the remittance of the apposite fees to the barangay and the conditions hereunder. The same refers sa tulong committee ba? Finance, Budget and Appropriations, Barangay Affairs, and Revision of Laws and Ordinances. Letter number 6. Letter dated December 16, 2025, addressed Honorable Marivic B. Solano through Honorable Tomas P. Bongalonta Jr., Municipal Vice Mayor, from Dr. Fermi Ramirez Rodriguez, L-Type Building President. Proposal for pay rental adjustment, condonation, and revised payment terms.
This will be taken in back. Letter number 4, please. Letter of invitation addressed to Honorable Mayor, Vice Mayor, Sangguniang Bayan members, the Liga ng mga Barangay President and all others concerned from Training and Development Services, Training and Development Program for Government Sector regarding 2026 Enhancing Local Legislation and Mainstreaming Local Disaster Risk Reduction Management and Climate Change Adaptation, empowering local officials through effective and responsive legislation. This is for this body information to all SB members. Letter number 5. Letter dated November 9, 2025, addressed to Honorable Tomas P. Bongolato Jr., Municipal Vice Mayor, to Attorney Rodolfo B. Bismonte, Municipal Secretary, Honorable Roxanne R. Nailes, Chairman Committee on Economic Enterprise and Market Management, and Mr. Bernard E. Estadilla, Market Supervisor 5, from Mr. Arnel Prado, Market Federation President, requesting for the payment of the goodwill shall not require a specific date of payment, provided that the stall owner shall settle the 50% remaining balance not later than December 31, 2026. Okay, this is referred to the committee. Mr. Chair, The they same. already discussed, nasa ordinance na po ini, dahil naman immaterial na po ini. Dahil ang ordinansa po, dahil naman binago, upon securing the municipal permit, o business permit, dapat po magbayad sinda ning ning 50% or ito pong dahil pa nababayaran din sa goodwill. Same man po kaning hagad niya. Yaon na po na sa ordinance na itong inamendaran tang Okay, that is your opinion. What is the pleasure of everybody? Mr. Chair. Yes. Actually, alo yun na kaya aning hinahagad from the Market Association. It came late already kasi po third reading na nga ni si Kagawad Lopez. So, anyway, mayo man pong problemang gayo inita, si kahagadan ninda, iyo man po sinaka-incorporate duman sa ordinansa. Parehas man lang po ang nakalaag sa ordinansa. Okay. Any other Number okay, again, the chair refer this to the Committee on Budget, Finance and Appropriation. Economic Mr. Chair, Yes. I think i-refer na lang po ini sa committee giraray para nag-aaraman po itong mga kang market. Refer to committee. Okay, the same. Refer this to the Economic Enterprise and Market Management, Committee on Finance, Budget and Appropriations, and to the Committee on Revision of Laws and Ordinances. Item number 6. Copy furnished of the review resolution number 080 series of 2025 from Sangguniang Panlalawigan of Camarines Sur. Resolution number 080 series of 2025. Resolution declaring appropriation ordinance number 03 series of 2025. Resolution number 44 series of 2025 of the municipality of Pili, which is find as inoperative in part. Refer to the Committee on Finance, Budget and Appropriation, and to the Committee on Revision of Laws and Ordinances. Item number 7. Copy Letter number furnished 7. of the letter dated December 18, 2025, addressed to Honorable Marivic B. Solano, Municipal Mayor. Attention, Mr. Matthew Calvin O. Motos, Acting Municipal Accountant, and Mr. Rolando C. Urbon, Municipal Treasurer, from Mr. Rolando Is Lozano, former Municipal Councilor, regarding his submission of affidavit of undertaking regarding terminal leave claim. Refer to the Committee on Labor, Employment, and Finance, Budget and Appropriations, and the Committee on Revision of Laws and Ordinances. Letter number 8, please.
letter dated December 15, 2025, addressed to the Honorable Sangguniang Bayan members through Honorable Tomas P. Bongalonta Jr., Municipal Vice Mayor from Honorable Marivic B. Solano, Municipal Mayor, regarding MDRRMC Resolution Number 4, Series of 2025, a resolution approving the Local Disaster Risk Reduction and Management Fund Investment Plan, MDRRMFIP, for calendar year 2026, and MDRRMC Resolution Number 5, Series of 2025, a resolution approving the Municipal Disaster Risk Reduction Management Plan, MDRRMP, of Pili Camarines Sur for calendar years 2026 to 2029. This is to be taken in bank sa may mga hapon ticket. Addendum, letter number 1. Addendum number 1, letter dated December 18, 2025, addressed to the Honorable Sangguniang Bayan members, to Honorable Tomas P. Bongalonta Jr., Municipal Vice Mayor from Honorable Marivic B. Solano, Municipal Mayor, regarding the endorsed letter of intent from Alterna Verde Corporation requesting for an authority for the local chief executive to enter into a memorandum of understanding for the integrated carbon capture waste to energy project using SARRS technology. Okay. This is referred to the Committee on Environmental Protection and to the Committee on Revision of Laws and Ordinances. Number 2 of the addendum. Number 2, please. Number 2 of the addendum, letter dated December 18, 2025, addressed to the Honorable Sangguniang Bayan members through Honorable Tomas P. Bongalonta Jr., Municipal Vice Mayor from Honorable Marivic B. Solano, Municipal Mayor, regarding the deed of donation and acceptance of parks and playgrounds, community facilities area, excluded area, legal easement, roads and alleys for Isarog Village, Barangay del Rosario, Pili Camarines Sur, with the National Housing Authority as represented by its General Manager, Mr. Joben A. Tai. Referred to the Committee on Government Properties and Revision of Laws and Ordinances. Letter number 3, please. Letter dated December 18, 2025, addressed to the Honorable Sangguniang Bayan members through Honorable Tomas P. Bongalonta Jr., Municipal Vice Mayor from Honorable Marivic B. Solano, Municipal Mayor, regarding deed of donation and acceptance of parks and playgrounds, community facilities area, excluded area, legal easement and infrastructure works, roads, alleys and canals of Karuiruyan Resettlement Project Phase 1, Barangay Karuiruyan, Pili Camarines Sur, with the National Housing Authority Region 5, represented by its officer in charge, Engineer Rolando G. Ramos. Referred to the Committee on Government Properties, Committee on Revision of Laws and Ordinances. Letter number 4, please. Letter dated December 18, 2025, addressed to the Honorable Sangguniang Bayan members through Honorable Tomas P. Bongalonta Jr., Municipal Vice Mayor, from Honorable Marivic B. Solano, Municipal Mayor, regarding the request for authority from the Sangguniang Bayan for the local chief executive to enter into a deed of donation with International Pharmaceuticals Incorporated, represented by its acting branch manager, Mr. Jose B. Quirquis,
for its willingness to donate generic medicines to the municipality of Pili as part of their corporate responsibility and continued commitment to public health and community welfare. Referred to the Committee on Health and Revision of Laws and Ordinances. Letter number 5. Letter dated December 18, 2025, addressed to the Honorable Sangguniang Bayan members through Honorable Tomas P. Bungalunta Jr., Municipal Vice Mayor, from Honorable Marivic B. Solano, Municipal Mayor, requesting for authority from the Sangguniang Bayan for the local chief executive to enter into a memorandum of agreement with the National Authority for Child Care, represented by its Executive Director, Janela Marie B. Ejercito, for the objective to actively advocate, promote, and solicit support and commitment in implementing adoption and foster care programs and responding to the requirements of children in need of special protection. Okay. Referred to the Senior Citizens, Social Services, and Disabled Committee, then Committee on Revision of Laws and Ordinances. Let us now, okay na? Let us proceed to committee report. Number 1. Committee, Mr. Chair, yes. since I've already saw the tenants in at L type of the Pili Public Market, maybe we could take the matters concerning them. So I move to suspend the rules to accommodate our guests, Mr. Chair. Okay, there is here a motion for the suspension of the rules. Seconded by Honorable Kagad Malate and Kagawad Termis. Remarks? Objection? There being none, so the motion is approved. May we ask the Chairman Committee on Market? Hindi naman po yan. Sir, hindi na po kami. Like to ask our Chairman Committee on Market to please preside. Yes po. Yes, Mr. Chair. It is under my committee pero di ko pa na-receive ang letter from them. Kaya ask the Secretariat, please. Can I, from the Secretariat, please, may I have a copy of the letter from the L-type? There go. Anyway, this committee unlocked meeting concerning the L-type building and the tenants and the Economic Enterprise Office is hereby called to order. Ayoko. Okay. Sige po. While waiting for the letter, may I recognize the President, Ma'am Dr. Ramirez, for about the letter sent to our office. Please elaborate, please. Good morning po. Good morning to our Honorable Tomas Bungalunta Jr., our Municipal Vice President. Vice Mayor. Sorry po, ninerview. Our Honorable Maria Roxanne Niles, Chairman Committee on Market Management. Ma'am, I already submitted po the letter. Kasama po kung pagpa-receive ko sa SB and kay Mayor. May separate folder po akong tigta for you, ma'am. So, Honorable Nersal Lopez, to Honorable Ronald Buclot, to Honorable Benito Rigondola, to Honorable Romy Salazar, to Honorable Malate, and other guests, and Honorable Violeta and other guests, good morning po and Merry Christmas. Number 1 po na
na hinahagad mi po is the fair reduction of monthly rentals sa L-type alone. Because po, we humbly purpose a reasonable decrease in our daily rental per square meter for L-type occupants to better reflect current economic condition. This adjustment would greatly help us maintain business stability. We're still fulfilling our obligation of tenants. Kasi po, start po kang 2024, na-shock po kami kasi we increased na 275% increase ng market rentals. May presentation po kami. Percent po digdi. Kasi one of the reason daw po kung saan nagtapig increase kami is net loss. Sir po, net loss po ang market. So, we make po a simple na may proof mi po ng L-type balloon is not net loss. Before that, yaon po si Sir Estadillo of the EO office. Yaon din po pala from the Municipal Treasurer's Office, si Sir Rolando Arbon and si Sir Norman. Yes po. Sige po. This slides po show yung pong dati naming rent. Ang rent po namin dati is 3.20 square meter per day. Old rent po namin yun. So, as of now po, based po sa latest capping ginagad ko kay Sir Stadilla, ang total area po na na-occupy kang L-type, yung pong may nag-rent, is 1,216.20 square meter. Yun po yun sa may mga may nag-rent. And may unoccupied po ning 4 vacant stall, 42.20 square meter. So bali po, may rentable area po kita ning 1,173.90 square meter. Tapos po, ang pag-times mo po ning 1,173.90 square meter, duman po sa old rentals ning 3.20 square meter per day. Ang estimated collection po is 112,694.40. Tapos po, ang estimated expense mi po is 106,737.98, which include, yan po ang expenses mi sa L-types. So may 44 bulb po kami along walkway. I think, yan, composed na po yung kang upper and kang second floor and first floor. So kung may 44 bulb po kami na 20 watts po sa 12 hours from 6 to 6. Sa times 30 po, may 7.38 sa time ita-times mo po sa 7.38 kilowatts per hour. So ang electricity ni po 2,337.98. Yan po ang expense mi sa L-type. Kasi walkway man lang po yan. May man po kami, may kanya-kanya man po kaming kontador. So if uncleaner mi po, duwa lang ang kaipuhan mi sa wrong morning tsaka sa wrong evening. Ang kada man po kaya tangod, naglilinig man po sinda. So ang halos malilinigan man lang ninda stairs. So may mga vacant po. So kung duwa man lang po sa 435, yan po piko ako based sa minimum wage. I don't know po if abag man po kaya ang wage digdi. Sa minimum wage piko ako. Sa times 30 po, may 26,100 po kaming expense sa cleaner. Tapos sa market guard po, sabi kaya tulong shifting po dayon. So duwa-duwa lang po ang kaipuhan niya, sarap sa taas, sarap sa baba. So sa 78,300 po. Ang total mi po is 106,737.98. Next. How about ma'am the water consumption? We have no water po kasi wala man po kaming CR. Walang CR. Wala po kaming water facility sa L-type. Ma'am, Po. ibalik na po naman. Kasi importante po ang market guards na. So naka po sa mo yan, naka-assign. We don't know po specific name for Mga JO, mga from
Siguro po, mayo po akong idea, ma'am. Ang nakaipunta magbayad ng Ito, ma'am, estimate lang po. Estimate ko ano po, Computation kasi po may market guard man po sa mo. Ang market guards po is employed by the LGUP. Ang nakabali sa ano? Assumption ni po pang Computation po din. Sa pag-iigan. Hindi kaya po, hindi kaya pong pag-determine ng market rental fee, binabase man po sa mga expenses na na-incur ng market, dapat electricity, isa 100. Para po, araw po kayo itong sa ginagamit ng toolkit. Di po itong pigre-require ka ang bill of the government finance. Nangaling mag-reasonable po ang sarong fee doon. I-impose. So pagtiglas po itong si dati ni pong so expenses ni po, tapos si collectible per month, in a month po, may net po kaming 5,956.42 per month po, net revenue kang LTEP alone. Pag big times mo po yan sa 1 year, 120,206.4. Yun po yan ang revenue tinatao kang LTEP alone. 120. Next. Tapos po, we propose po, kasi po nga kami man po na we are not po opposing the maglangkaw ang rent, kasi medyo hali naman po talaga kami din nilalangkawan. Kaya lang po, and kami pong mga taga-L-type, most and majority po sa Muya, decades na po nakastay dyan sa L-type. So this is an opportunity po na mag-thank you, kasi dakula pong tabang ang natao kang LGU Pili na nakulang tabang sa samuyang pamilya, na nakaprovide kami na nasustain mo ang pamilya mi, and nakapagpundar po kami dahil po sa araw ka na reasonable na rentals mi. We are not po opposing the progress, ang pag-progress po kang sa tuyang Banwaan, pero po as long na nagpa-progress po sa Banwaan, luway-luway man po kaming naapektuhan. One reason po doon is ang Darakulawan pong supermarkets is we are, kumbaga kapitbahay nilang, just walk away us. So si mga Darakulawan pong supermarket, ang orders nila is bulk. The more orders, the more bulk order, the more privilege, and the more mababa ang renta. Until that point po na ang halos puhunan yun na din po ito ang benta ang mga Darakulawan na supermarket. So, dun po, nag-start mag-slowing down ang samuyang negosyo. Pero po, we stand firm, kahit po araw kayan. Then, suddenly po, nag-abot po si pandemic. And we are grateful po na nagtaon din po discount ang LGU. Sir? May perang bulan po kami totally no rent. Opo. And nakula po itong tabang sa family me. Pero po, and paluway-luway pa din kami nagsasurvive. Pero po nilangkawan po kami ng 275% na increase. Totally po talaga, majority kang samuyang members nag-bar down. Ang L-type po, composed po yan ng kadakol-dakol na iba-ibang klaseng tindahan. May mga bado, may mga feeds, kadakol po. Saro pa po, siguro isip po nindo, ang second floor mas po duman is mga doctors, ang mga yaon. Pero po, apektado din po kami, sobra po kaming apektado. Just because po, ito pong kang capital, kang sa indang project, sa medical po, free consultation, free laboratories, free medicine. So mga doktor mi pong yaon duman, medyo kepuhan po nindang sobrang ibaba ang sendang professional fees just po magkagalang patient. Sa Muya amon pong dental, 3 po kaming dental doon. Affected din po kami masyado. Kasi sa dental po,
may duwang team sinda, which is scheduled patient and walk-in patient. Ang scheduled patient po, 2 weeks to 1 month, i-schedule ka, free gabos na treatment. Duman po sa walk-in, you have to pay po a minimal, sobrang minimal, na di pa po halos may-cover up kang expenses mo dito sa private. Kaya, arap po kayan ang dilamang inaagihan mi sa L-type. Madam Chair. Ma'am, pwede pong ipaki-elaborate mo sa Samuya Digdi. Anong status services kang LGU sa Saindo? In terms, sinabi mo na number 1, mayo ka mong facility sa CR, ang L-type. Ano po ang building, magayon, painted? Usually po, I stayed for 2 decades sa L-type. Ang nahiling ko lang pong improvements is na tiles po kami. Nagkiga po kaming tiles sa walkway. And kami po kaya, if may mga problema doon, may mga leakages, especially sa roof, sa second floor po kami. Dahil po sa minimal ang samuyang rent, kami na lang po ang nagpapaayos. Dahil na po kami nagtotoong kagabatan sa LGU. Tapos sobrang minimal man po ang hinahaga, ang rental. So kami po ang nag-aasikaso. Sa laog mi po, pipinturahan mi, inaasikaso mi ang building. Minsan po sa luwas, sa tangod mi po, pinipaint mi din po. Kamo na po mismo na pintura. Opo. Duman po sa second floor. Sa second floor. In other tenants, hindi naman po na pintura. Siguro po, kang kato pong di pa naglalangkaw. Pero po siguro ngunyan, di ba sir, may mga naghahagad na din ng maintenance. Kasi may mga leakages po talaga. Kung naghagad na, pagkang naglangkaw na po, nag-start na po sindang mag-demand ng mga, ito pong i-maintain itong building. So far po, dakula man po ang ina-improve kang si Sir Sadilla po ang nag-handle sa mo. Kasi, in terms po kang kalinigan, very seldom po na ma-take. Usually po Saturday, Sunday yan, pero bibihira po. Pag weekdays, malinig po talaga yan. I'm just wondering lang po kay duwang floor, Opo. perang ano po, offices, or Clinic. Stall. Ang stalls po dyan, ang occupants is 70. The total, kahit na siya occupant, Iyon na po yan. 70. Mga nasa 75 po. Iba po kaya- 75. Yun po yan ang inaano ko. 75 stall. Pero ano taday kita naglumaning CR? Your Honor, if I may, ito po kayang manungot sa CR. Inabutan mi naman lang po yan. Kaya nga ni po. Pag-abot mi, L-type na po yan. And kung papahabulan ta po ng CR, mayo po kitang malalaganan ng septic tank. Dati po may CR yan. Kaso pagtuktok na itong New Philly Public Market, nakabali po ito sa construction. Pero po, despite po na mayong CR sa L-type, very accessible man po ang CR duman sa bagong building. And malinig, mahamot po yan. Pwede man po nila ma-access po ito. Itong CR po duman. Mr. Chair. First floor and second floor po. Mr. Chair, our resource speaker kasi Doc na-mention na may tubig. Now, considering na dental clinic baga kamo ringaon dyan, saan ka managpupo ang tubig? May personal po kami mismo po. So kung sabihin nagsasakdo ka mo, Ay, di po. Pag put up po in clinic, ay personally po, nag-apply ako sa P1. may sadiri ka mo? Opo, nagpalinya po kami gabos. Gabos pong clinic, nagsadiring. Kanya-kanya. Opo. Personal me po yun. Pero mas maray ko ta kung saro na lang ang water Mayo facilities pong- dyan from the LGU. Yes, Your Honor. Kaso, ito pong structure kang building, kan pagka-prepare po kan mayo pa man. Pero P1 pwede man yan kaso. marimedyohan baga sa mga engineering Pwede man po. Kailan, Mas maray kayo na kanya-kanya ng apply sa P1. Actually, kagawad,
Kanya-kanya talaga dyan, even ining mga Maski yung bago. stalls, apo. Ang they were referring, ito yung bagang common CR, mayong arog ka iyan, or common na lababo nga yan for hand washing, mayong arog ka iyan. So, kanya-kanya. Oo, Pati CR. kanya-kanya. Unlike digdi sa bagong building na igwang CR, igwang mga lababo or source of water. So, sindamayo. Hello, may I? Perhaps the local government could also consider that concern na kung pwede magibuhan ng paagi, nasaro na lang ang water bus para convenient man sa mga nag-iarkila. And pag nagpadagdag kita, at least, maurog mamansinda. Maski po sa New Philly Public Market, kanya-kanyang kontador man po sila talaga. Ang gusto ko sabihin, ang source, sarong source para i-distribute naman sa gabos. Opo. Yes, sir. Thank you. Okay ka na. Yes. Gibo ka mong comfort rooms, hindi kanya-kanya. Yung mga We are not po doktor. allowed to Bawal make a po. comfort room. Bawal po. Ano? Washing lang. Send na lang ang sendong waste na water. For washing hands lang and Sa ina, Sinda taklin. Danagan. down pa po sa drilling. Adenage, ako yan sa naman. Kaya po we are not allowed to make a Yung septic tank. Opo. Pagmati ko, the best thing to do is to call the engineering department, ma-check ka mo siya. Tanganing at least mahigianan ang mga occupantes niya. Thank you po. Dahil ang obligasyon kang LGU to provide facilities na tama ang sa gamit kang tao. Pero since ako po occupant man dyan, ang maintenance talaga kang kanya-kanya pwesto sa stall owners yan. Pero when it comes naman sa mga public alleys, yung mga agihan, sa LGU po talaga dapat yan. For example, kung may mga agihan na raraot na ngayon, so ato po, yan sa LGU po yan. Yung mga sa main drainage, sa LGU din po yan. Ano po? And ang sinasabi po ninda is for a long time, mayo sindang sa diring CR, ay mayong sa diring CR ang L-type, mayong aning source of water na for general, for common source. Ano po kayo Common CR. sinasabi? Kagawad. Bakit hindi ko ikuan comfort room yung naman Sa taas. Sa taas. Sa ano tamayo? Pag-construct po katong building, hinaling na po itong septic. Sa ano tayo nalik? Septic tank. Tatamaan. It's okay. We are calling the attention of the engineering department. Dalaga Dapat na. talaga iguyan. Oo. Dahil pwedeng may septic tank. Kasi ang mga pasyente. Oo. Kasi imagine, Mr. Chair, ang iniling ko kayo dyan, imagine kung kada clinic, grabing titik-tikon dyan, mapalag din tubig, kanya-kanyang palag, kanya-kanyang patik-tik, pero kung iwanan ko ta, na ready outlet na. I think kagawad nung dapat ma-review kang engineering department. Ano si tamang building. Mararaot na mari ang Pangit itong makikitang CR sa taas. pasilidad nag-provide kita lagi dahil matultol. Pangit yan. Especially ang main purpose ka nindok in coming here tungkol naman sa rental. Nagkikirunduman ko talaga abrupt yung increase na 50%. 275%. 175%. Pero mayong tubig, mayong ano. That was done last 2024 po. January. Mr. Chair, hapot tada po nga sa Satuyang Market Supervisor. Kung tanong yung postal sa araw ka ni Kalangka. Kasi definitely may study mo sila kayo. Punta lang po. okay. Pwedeng ako muna. Sige. May we hear from our secretary. Siya po abogado. Ano ang Sangguniang Bayan o ang LGU? Pirang porsyento dapat ma-increase sa rental, sa mga payment?
ang makasimpag po siguro sa lando kasi sa finance, igwa pong ano yan, igwang threshold yan. Mas Yeah, makasimpag anyone. Excuse me, Kagawad. When it comes to taxes po, ang allowed lang po sa business sa European is 10%. Pero kung pag-abot sa mga fees, rental fees, as long as it's reasonable, na ginamitan po ng toolkit, pwede po siyang maski up to 100%. Yes po. Basta po, base po siya doon sa cost of generating ito pong sa fee. Toolkit. Kaya po ang po itong toolkit po yan na pinire-require kang Bureau of Local Government Finance na i-consider si, ito po sabi ko si sa electricity, sa mga empleyado, sa building, maintenance ng building, si pigamitang toolkit kang market. Pagkaintindi ko, every 5 years, pwedeng magbago Yes po. Pang taxes. Taxes po. sa taxes. Pero ito nga po sa regulatory fees, pwede po siyang yearly. Basta po ma-justify, reasonable siya. Ayun. Okay, back to Honorable Kagawad Baplot. Iisito po ini ngari mahiling tango niya ng ang rason kung tanong ta biglang inimpose ang hardening rate. Kasi baka so pagtaray kayang rentahan kan mga private commercial spaces, nawawalat naman ang marayaan sa tuyang market. But then, kaya po tamang giraray na ikonsidera na ibang sitwasyon katong mga nasa private commercial spaces kaysa po sa tuyang Philippine public market. Baka po may paliwanag si market supervisor. Your Honors, good morning again. Ito pong pag-increase kang sa kayang market rates is not without basis. May basis po kaming ginibukayan, may study. And igwa pong inimpose, bago po yan nireview kang sangguniang pandalawigan, pinagibo po kami ng toolkit para maadalan po itong cost and itong basis, cost benefit basis po kang market rates. And for several times, I have presented that in this August body. Ito pong itong pasar, pangalawa, itong pag-object ng mga stall owners. Pinaliwanag ko po, bako man iniyon ng kinambahan sana. Several times po, 5% ko yan digdi sa August body. Ito pong toolkit, itong araw kang ginibo ni Doktora. Kaya lang, araw po kayo sa nagluwas na result. Kaya sa mo yung study. Kasi, we are also under obligation to adjust. Kasi po, for so long a time, ang market po is being subsidized by the general fund. So, iyan pong araw kaya na sistema, very objectionable na po yan sa COA and sa BLGF. Kaya, first-class municipality po kita, nailing ninda ang rates ta. Ang rates ta po na pigi-implement since 1996. Pirang taon na po yan. 27 years bago po nagbago. And binasit na po yan sa katarait na mga establishment owned by private entities. Ika po kung comparative study, present po digdi sa August body. Yan lang po sa dahil na consider itong mga private entities along the highway. Inila po sa market lang mismo. Kinumparata sa mga may sariling building. Kinumparata itong building nga ni na pag-aari kang PMDC. Sinda nagpaparenta sinda ng almost 15,000, 18,000 pesos duman sa building nila na sadit-sadit. Kinumperta po yan ining Kimiseya, itong dating kapitan. Major.
Ano po, ababaon na po ang Philip Public Market. Kiklasyo, kataraita po yan. Oh, kinumpirta po yan. Kita pa ang lowest. So that's why, ito pong nag-sit na mga councilors last Sangguniang Bayan. Ano po kayo, so naintindihan nila, so need na i-upgrade na po ang rentahan. Kasi araw 3 pesos per square meter. Arayo pong marami doon sa Sangguniang na ano. Dahil nag-i-ero for 27 years. That's all po, Your Honor. Apo. May public hearing na ginibo kayo si Sangguniang Bayan? Ego po, Your Honor. Duman po diyan po sa complex, I remember. Mayong reaction si mga I don't know. occupants? Wala po kaming receive any letter, any communication about increasing of rentals. That's right. Okay. Mr. Chair. Yes, yes. Okay, ako kaya naiintindihan ko sa sentimiento ni Sir Boy. And ako talaga, even si Inot Baga pong Urulay nagsabi na ako, the L-type building compared to the new building was lesser. Ito yung ang rental kang L-type sa existing. Kaya lang, ang sinasabi ko din is, dahil garong magkakaigwa ning araw ka ning reaction sa mga nag-occupy sa tukang L-type kung sinda well-informed. Kasi during the public hearing, that time, I was present as the punong barangay of Santiago because I was invited during that time. And nag-wonder ako why igwang part for the public market, itong rental, mayo ako nahiling na representation. Only that, nag-abot ning late si Mr. Nalyatan na siya si Federation President that time. Inapot ko siya and I approached him. Talaran niya ako, sir, sana late ka, daidaan in the aram. Nakabareta lang siya na may public hearing. That's why, nagdali-dali siyang pasiring. So iyo po yan. Siguro dahil kita magkakaigwang reaksyon na araw kayo ni, kung it was properly deliberated, at least nakatao lamang ng sentimiento, ini yung sa tuyang mga tenants duman, at least baga po, may may nagkaigwaning pag-urulay na tultul para makam-up ito. Dahil man sinda na bigla na araw kani. And medyo halawigon din kaya si pag-increase eh. Itong 27 years na increase, na mayong increase, sa hiling ko, on the part of the LGU, may igwa din kitang duman fault. May fault din ng LGU kasi pwede baga kitang may local autonomy baga kita to increase dyan sa why we didn't do that. And naintindihan ko din si Sir Boy kasi bako pa man siya during that time. Parehas ni Sir Boy, nag-assume din siya. And kaya medyo siya din sa nagsalo kaning mga reaction na araw kani. Kasi kung ano man talaga ang nasa ordinansa, iyo man i-implementar. Okay, may we hear from other occupants? Are you, kamo po, na-notifikahan, nagayo, kan si public hearing na ginibo, na si Kapitana nga ni, ocupantes man yan, nag-abot na siya alagad na properly informed si Iba. Well, Vice Mayor, since ingot ka public hearing duman sa new building, then with Attorney Camano, then New building. New building po. Big sarabay na kaya po so sarabay na. Mr. Chair, bako po yan sabay. The public hearing for the new Philip Public Market, medyo aram ko din kasi taga dyan ako. Iba po yan. Ini yung pong public hearing po kani, bako po ni about totally for the public market, kundi itong local taxation kang LGU na naka-incorporate po ini yung rentals kang public market. Apera kang new building. The whole public market po, apera kang new building. It was a different public hearing na ginibo po digdi sa munisipyo. Yan pong sinasabi mo is sa new Philip Public Market.
na kung duman Okay, we are, kita nag-uulay tungkol naman sa L-type. Elton. We are talking about L-type building. Now, because ang complaint now, yung excessive, yung increase kang rental. But the way Mr. Urbon, our treasurer, answered that pwede man dahil for more than 16 years na dahil increase. Yeah, po. At 27 years, may increase. Natapit kasi yung vice to yung rate sa pagkakiligan. Itong nyo, ang pagkasabi mo, we're talking about yung L-type. Na-comment yung pag-increase na Ang ano tabi, may ano po na pinupipures po yung pagtaas ng rate. Kung yung billing. Pero po, Mr. Chair, ang mapi ko na sa itong L-type. ito po garo, Mr. Chair, sa sinasabi niya na discussion about sa new Pili Public Market, may nag-raise ata about this, pero implemented na to kasi nainot iniyo. Si local taxation po nainot nin sa Pili Public Market, sa new Pili Public Market. So siguro po, napahapyawan Yeah. duman. Okay, Hindi kaya kung sa L-type, nakasabay po nito man sa revision sa tuyang local revenue code. Yun na po sa mga imposition sa gabos pong opisina, sabay po itong L-type. Ito pong new Pili Public Market Building, so ay man po itong ordinance. Okay, so, Mr. Chair, yes. ihapot ko daw po sa satuyang market supervisor o kaya sa satuyang treasurer kung sa anong taon ang ginagamit nilang basis katong rentangon niyan. Anong taon ng local taxation ko? Ito pong revision of local revenue code, kung pili, na review po siya kang Sangguniang Panlalawigan 2023. Since na, So latest na po. yes po, na-review po siya. Previous. Previous po, 1996. Nasa po, 1996, araw po siya. 96? Yes po. Kasi may natatanda na akong nag-revise kita kang vice mayor pa ako eh. So that was I guess 2009 po. 2009. Yes, Si tax code na ORE. Revision. Ayun, Tapos akong sinundan vice ko mayor pa kan. kung Talagang binantayan ko na nag-revise kita kang sa to yung local taxation by that time. So ngunyan, ikaw kitang another revise doon na kita nagbabase. So 2023. 2020. Na-implement po siya 2024 kasi po na may inagad pa po ang Sangguniang Panlalawigan na complete po ito last quarter na. Kaya ang implementation mo po ensuing quarter. Kaya na-implementa po 2024 January. Okay. Kay Mr. Supervisor Market Supervisor. Saan mo niya po, gurano ang difference na kan renta ta, itong ordinaryong stall tabi, sir, boy. From what amount until ngunyan sa bagong rate niya, gurano inaabot ang monthly. Halimbawa, yung nasa frontera kang L-type, magkano yon? Halimbawa, yung nasa side, magkano din yon? Yung nasa taas, magkano na? Yung ano lang ha, yung... ganun. Same rate. Ito po. Ito na baga sa ano? From 320 po, naging 12 pesos. From What I mean, halimbawa, iyan kasi based on per Square meter. per square meter. Halimbawa sa ordinary stall na gurano ka At sa common nasupol. Kada ko lang. Good morning po. Kapos man po, ang computation per square meter per day. Opo, di halimbawa ang sarong stall, magkano po inaabot? Depende po sa sukol. The Sir, example. pinakasalit na occupants. Pinakasalit Example na po. Igwa dyan stall na from 1,215. Ngunyan po 3,600 na. ang Per sarong stall lang po yan. 3,600. Opo. So, gurano ka hiwas yan? 3 by 3, so that is 9 square meters. Ah. Nine. Opo.
So ang 9 square meters, pwede nang pagtindahan niya ng grocery. Ano? Sadit-sadit. May iwas na? Salit-salit ng kadikit. So, ihapot na po kay Doktora. Magabat na daw pong maray sa stall owner ang argan na amount ng Yes po. renta. Kasi i-compare mo po naman sa old rent me, tapos ini pong new rent me, ini 12 pesos per square meter per day. So, kami po, ano po kami, 315,866.02 per month, nagtataw kaming revenue, and more than 3 million pang tinataw kaming revenue. L-type alone. Okay. Kung ang expense po, araw lang kaya. TikTok. Sige po. Kinorman. 1,000 pero tanoy? Ang si dati po sa 3x3 is 1,215. 1,250? And ngunyan? 3,600? 3.6. 3,600. Okay. Pigilin ko po kaya. Gusto ko lang po maintindihan kaning mga pagiribata sa L-type na ako po kaya nagninegosyo man na nangungupahan man kung tutuusin. And po kan sinasabi ko nga ni ini po kaya negosyo man ini kang kung tutuusin na kang kaya ngayon napuntang Market Enterprise Office. Kasi kung dahil matubo digdi as in ang munisipyo, I mean kung dahil matubo digdi ang munisipyo o dahil makakakuang kadikit na income, bako na po siyang Market Enterprise Office. Kasi kung magsusubsidize po ang LGU pili na sa operation kang public market, we might as well sell na lang, ipabakal mo na lang ang area. Kasi dahil mo po siguro makaka-afford kami sa LGU na i-maintain ining araw kaning paghanap ko taning kadikit na income para sa LGU. Kung dahil po makaka-balance kang kinikita sa kakang gastos. Kaya naintindihan niya mo, ako bilang negosyante man, nakakamati man ako kang sentimento nindo. Kaya lang po, sabi nga ni kaya inaapot ko at sa toyang treasurer, sa toyang market supervisor na anong taon. Kasi the last one na natatandaan ko ini, kang naging vice mayor ako. Nasundan siguro kang bago natapos o termino katong sinundan niya mong sangguniang bayan. Almost a decade naman dahil nag-increase ang munisipyo. Kaya siguro po, sa bunta na, kung sa ordinaryong nagre-renta, kami po dyan, yearly, may increase ng 5% ang nagpaparkila sa mo. So, ang LGU bill, hindi kada man dahil nag-increase, kaya siguro natipon. Pero po, kung totoo na, hindi po kang maghinanakit sa muya, talagang nabigla lang siguro po kang mukhang rate. Pero very minimal yan kung totoo siguro sa nahiling, kung ikukumpara kita sa mga naka-installment sa luwas, sa mga pribadong commercial spaces. Pero po, ang inaano tayo ha, binabalansi ta kabus. Ang sitwasyon nindo, ang sitwasyon man kang LGU pili, kami po kaya ining market makumiman sa diri. Ano po, kaya kami po naghihiro digdi, nagdidesisyon kami digdi, bakit sa naman sa minamando sa toya mga national agencies na dapat may mga kumbaga may mga parameters man po kami dapat masunod, or else kami po ang mananagot kani. Pwedeng dereliction of duty, pwedeng kapabayan yan sa trabaho na day tayo iniiling ning araw pa lang ganit sitwasyon, financial situation ng munisipyo na imbes na nakikita, nag-aabono na kami sa operation. So, although po siguro ang naging differential lang digdig ang mga nakaagi, dahil tulos na inform ka mo kang araw po kaning sitwasyon. Pero ilingon tabo ta loy-loyan tang remedyaran. Sir. Yes. Sa old rent me po nga ni, di man po kami naging pagabat. May revenue pa din po kami na itatao sa
sa munisipyo po. Ning 120,000. Kang 3.20 pa lang po yan. So, di po kami naging, we're speaking po L-type alone. Di po kami naging pagabat, di po kami naging apod kani, di po kami di po kami naghagad ng subsidize, nagtao pa din po kami ng revenue. Kasi may 120,000 po kaming natatawan here. Ito pong previous po yan. So, di pa po kami biglang kawan. And, makakapot lang po ako. Paano po kaya ang comparable ta po is private? Private po is private. Nag-invest po sila ng lot and nag-invest sila ng building. It's $1 million. So, paano po ta kino-compare ta ito pong property kang LGU sa private owner? So, siguro po, ako lang po suggestion, i-compare ta po sa mga kataraid ng public markets. Doon po kita makuha ang comparison kung kumusta po baga ang rent nila. Is doon parehas po sa tuya or halang hababaon po kita or parehas Okay. na lang po ang rent. Yun po sana. Maganda sa imong sentimento. Kung sa bago, si Mrs. Stadilla, sa itong market supervisor, itong pag-increase based on their study, na kaigwang benchmarking all over digi sa Bicol, then sa palibot, pagtarahin. Hindi po ha, pasensya ka mo. Frank ka lang. Igwang pisto. Pinabakal. Dapat ang rental sana sa munisipyo 10,000 pesos per month. Alagad, itong pisto niya, pigapananta na 5,000 pesos. 5,000 pesos. Anong takaya? Dahil na kumabanggit kang pangaran, sa official siya kang banuan, nagbakal ng pwesto, kadakol utang, hanggang yan utang, ipo, dahil nag-assist sa negosyo, ang kinibo, pigparintahan niya. Dapat ang renta niya lang, 3,000 pesos per month. Alagad, pigpapresenta niya, 5,000 pesos per month. Ano ta kaya? Gusto nyo, yan ang based on my actual experience. May dokumento ko dyan, kompleto akong dokumento kaya. Dahil na muna ako mabanggit kang pangalan. Sa L-type po yan. Yes, sir. L-type. Ini, yaw dyan, kapos na dokumento, yaw dyan. Kung isipon, inot na ginibo, nagbakalan, pribado sa pribado, bawal po ito. Number 2, dapat nag-rent lang siyang 3,000 pesos per month, alagad pigparentahan niya na 5,000 pesos per month. Ano ta hanggang ngayon, yaon itong nag-rent. Yan ang example ko lang. Dahil mo na ako mabanggit kang mga pangalan. Pero yan po yan, dokumentado ko yan. Bago ako tapos ng term ko as mayor, big turnover kaya sa office of the mayor. Tanggaling at least naintindihan niya man kung ano ang sitwasyon sa market. So yun po yan, ano talaga kaya up to now? Yun po. Dokumentado ko yan, yan. Sorry po, di ko po aram iyan na orulay po. Kasi po, pag nagmi-meeting po kami, so, to po mga ano lang po, so mga nag-a-attend man lang po, si mga stall owner, kaya yun man lang po ito ang nadadango kong sentimento sa inyo. I will give you mata kong hand. Sa baba yan, stall 18, 19, 20, 21, 22. Baduan po yan, ano sir? Baduan. Mr. Chair, ano ko lang po kay Doktora, dahil lang po ako ma-misinterpret do.
kung kinukumpara niya ito ang private sa kahining sa public market. Kasi although we're on the same boat, but then iba so exposure niya ito sa pinagre-rentahan ta. Ang gusto ko lang, may comparison lang kita. Kung namukta kita doon sa private commercial spaces, nakulaw na tulos ang bubutasan ta, monthly rent. Pero still, ang LGU Pili, although sa buntang na nabigla ka mo kang rate ko niyan, still nasa tolerable rate pa man siguro. Sa mo po nga ni, ang hinihiling talaga digdi, baka so sa tuyang espasyo sa public market, garo giveaway na lang. Ano po? Okay. Okay. Garo giveaway na lang kasi Okay. Sabay hindi ako. kita maring. Yaw ka mo ka, boss. Yaw ng market supervisor, yaw ng treasury. Now, ang mandato sa MUYA, sa gobyerno, LGU, mag-provide ng servisyo, basic services and facilities. Yan po yan, market, sa pasilidad. Daiman ang nahulugan na magana siya ang munisipyo. At least, even, dahil kayo po na magana siya ang munisipyo. Importante yun, nagpo-provide ng servisyo sa pagining pasilidad. Yan na pasilidad. Mayong taon, buong kan mamugtakyan na ang munisipyo nagaganan siya dyan. I-compute mo ka, boss, sweldo, kang mga market employees, poon sa supervisor, then gabos ng mga empleyado. Pati ito mga GO, kabalit itong mga guard, talagang negative na maray ang munisipyo dyan. Now, idadagdag mo itong depreciation. Ayan, talagang ang munisipyo, Mr. Nando, anong taon nagkana siya dyan ang munisipyo sa market? Tawat-tawat comparison. Every year. Ngunyan lang po siya nagkaigo ng Break-even? Or logi pa? Dahil po, nag-ano po siya, nagkaigo po siyang profit araw kaya kita. Ngunyan lang pong 2024. Previous years po, permit pong nagsusubsidize ang general fund. Kaya ito pwede ha, bakulingo niya, bako ka mo. Kaya ito, ang renta iba pa kong nakakuha dyan, sabihin ko lang ano, na, iba pa dyan nag-rent kaya ito, at dahil matultol mag-rent pa, si Ilaw, nag-jump pa siya. Okay, just sa type dahil manggayo. I am talking about sa market. Dumapo sa may inutan yan. In between yan kang wet and dry section. Kang sinigato ko, medyo maisog-isog pa. Alagad kang nyako, kisay nyako, yan din yung iyan. Pagkatukdoan ko, nagluya ng marasibosis. Kawasa, nakatap sa LGUPD, sisa yung kuryente. Anyway, nabanggitan ko lang ini. Nabanggitan ko lang ni, this is based on my actual experience sa market. Now, sa LGU, kami po mandato na mag-provide ng mga basic services and facilities. Now, iyan po kabali sa facilities, market. Dahil po na hulugan na LGU, nag-provide kaya maganan siya. Ang apod po kanya, economic enterprise. Ang importante na digdi, itong pasilidad na ipo-provide sa mga tao. Dahil po kaya pa. Now, alagad, based on my actual experience, 21 years akong alkalde, dahil pa po nagkanan siyang munisipyo market sa Pili. Piling i-provide mo tabi Marilando, tawan mo kaming yearly balance sheet regarding sa market.
with the help of Mr. Pagistadilla. Kung medyo Yes, sir. nagaganan siya, nakadakot, maybe we can give yung consideration digi sa request nila. Sir. Yeah. Can please po submit individualized FS po kang per building? Kasi po baka kami nadadamay sa ibang building na nalulugi. Dahil naman, hagadan mi kamo, hagadan mi sinda, ning, anong po yan? Balance sheet. Income statement, include, yung si Opo. income pagkatapos against expenses. Kaya pag consolidate po kaya ang market, ang terms of market enterprise, pag consolidate po yan, for me pong net loss. So kami man po, we are trying find na kami po, kaming building na ni, bako po kami pag-apat. Kasi may mga building po sa L-type na net loss. And maybe po sa sakop po kang market enterprise, may sarong section po duman na net loss talaga na naghahatak ng kadakula sa Hindi, ang ibig niya sabihin. may kadakula pong hinahatak sa inda ning nagiging cost po kang nga gastos. Gusto ko po sana, halimbawa L-type, D-L-type, may FS man siya. Ang right section niya, may FS din siya. So, to find out po, aming pagka talaga, nasakop kang market enterprise ang nagkukos ng net loss. Para po ma-address man po siguro yun. Kasi po, bako lang po gabos na market enterprise is net loss. Sa ano ko po nga ni, ang L-type po, di kami nag-net loss. Maybe po, may part kang kang market enterprise na may kadakula pong net loss. Yun po sana ito ang mahiling para mapag-adalan ng mga. Ayun, Dr. Gigibon me, mahagad kaming kwentigi sa treasuries, sagot sa market, regarding sa income and expenses niyan. Kung nagkaganan siyang dakulaon ang munisipyo, then pagmati ko, pwedeng ito ang consideration sa hagad nito. And Mr. Chair, and Yes, kagad. And I guess kung ang L-type building ta, nag-i-income man talaga, dapat mag-reflect man din sa building, sa kamuktakan. I-improve ta itong mga facilities. Tama. And then also, itong kanal, digil sa may L-type, in between kang L-type and New Pili Public Market, siguro i-improve ta din kasi hababawon ito. Okay, kaya ni Mr. Boy Estadilla yan. Mr. Chair. Nainot si Kag Baklas. Iabot ko na lang kay Doc. Doc, kung sakaling kabaligan niyo sa gusandong decrease na magkaya pagpabawas. Mga kurano po ang ginugusto nitong We are offering po 50% increase duman po sa old na na rent ni. Sir Boy, okay, Kitres, ano po ang nito? Your Honors, I am not totally disagree sa inuhurot po nindang decrease in rates. I understand their predicament. Pero po, I am willing to work hand in hand with the president of the L-type kung yan ta po talaga. Pero po, not to the point na makukompromiso man po ang collection. Especially, ikaw po dyan, stall owner na ang gusto, they refuse to pay wittingly or unwittingly, willful na refusal to pay. And yet, ngunya nag-aagad sila condonation. Okay. Okay po. I am pointing this out, Your Honors, na abo mong magbayad tapos maagat ka pa condonation. And I am very dismayed by these actions, particularly coming from a well-established... Mr. Boy Estadilla, yes po. pirang stallholders na siring kaya. Saro po. Dakula po. Ngaranan ko na po. Second. Apo ko man maging unfair. Sa itaas o sa ibaba? Sa taas po. Ang PMDC po, apong magbayad. And yes, igwang actions na dinadala digdi sa na condonation and 50% decree 50%
na discount sa rental nila. Why? Ano po ang basis kaya? Let me remind you po, Are you talking about the Philippine Market Development Corporation? yes, Your Honor, sinasabi ko po yan directly. Yes. Apo sinda magbayad, pun pa kan pag-increase. Nag-aalat sinda ng actions kan Sangguniang Bayan. Pagmati ko tapos sa Dahil ang tapos request yata po, natapos na po. Dahil Tapos ang na yan. request, may pagkukulang kadikit ka itong sinundan niya itong naditulos na aksyonan. Pero po, Kaya ito, solve na ang pagmati ko yan. Ayun po. so, Tapos na yan. solve na po, tatawan na po ng condonation. Apa ko, itato sa imo kaya. Okay. May problema, tawag sa kamundikit na hands kani because ang mga empleyado tinawan man nakipagmowa ang LGU sa co-op na magkaigwang salary loan ito na Marilando. Alagad igwang mga empleyado di nakakabayad. Alagad si LGU di man nagko-collect na obligasyon kang LGU. Sabi nga ni Kagawad Lopez, kasuhan ang LGU. Kaya sabi ko, makasige. Anyway, let us not talk about that because tapos itong problemang ito. Iwanang, gabos po may pagkukulang, so settled na po ito. Now, di na lang, isi-settle na ini, madali lang yan. We will ask our treasurer and with the head market supervisor present to us kay itong sa indong balance sheet. Yes po. Yes, Your Honor. Tanga ni mahiling sa andalagan. Ang LGU, back to sa tuyang function kang LGU na mag-provide ng pasilidad. Dahil makaipo na maganansya. Dawa iniina po na economic enterprise dahil makaipo na maganansya. Importante yung servisyong tinatao. Iyon po. Thank you, Your Honor. Mr. Chair, Yes, Manilando. Nag-inquire kaya po ko sa Bureau of Local Government Finance. Kung sakali pumatao kitang amnesty, dapat po enacted po siya kang appropriate ordinance nangyari po. Ordinance po ba kung resolution? Sige, by way of ordinance. Manilando. Dahil pa makita mataw, kundi at isaada lang sa pa. Mr. Chair, Yes, Kagad Lopez. ang apot ko lang po kay Sir, dapat po 27 years na dahil kita nakapag-increase. Kung base po duman sa sinasabi mo duman sa tax ordinance, from 1996, anong taon na dapat kita mag-increase? 2009. Ay, pwede ko na po kita mag-increase sa rental fee. Maski po yearly, sa rental fee po. Kaya nga ni po, anong Yearly taday po ginibo? Ang nangyari po kaya ngunya, naintindihan ko ang side ka ni, nabigla, kamo, nagsunod ka muna duman sa ordinansa na dapat mag-increase na kita, tayo na niyan dapat. Yes. Pero dahil po ni Ginibo, na dapat yearly or every 5 years, ma-increase kita. Para dahil po, nakaabot kita dito sa rentang ini, na dahil man sinda nabigla. Yes po. Ay, nag-assume kaya po ako as treasurer last lang po. Last 2023 August po. So ngunyan po ang masuffer si mga tenant dahil naman sa pagkukulang kan sa tuyang services. Yes. Permina lang po kitang araw kani. Sorry po Mr. Chairman. Dahil maski po ito man sa PMDC, iyo man, dahil na rin nyo may kontrata, si kapabayaan man po kan LGU, dahil man nag-check na may kontrata pa lang to, pero sige man sindang singil, dahil man nila inihiling si contract, na lapse na pa lang naman sa 50%. Karuan mo lang araw po gani, dawa po bago ka mo, siyempre pagtukaw po nindo, dapat i-review mo na. Ano ni, dapat, kasuarin ka po, Sir Rector, Sir? August 2023 po. August 2020, kika po, Sir Stadilla. Your Honor, ito pong sinasabi mong privilege na pigtao. Hindi lang po kita, okay na po ito sa PMDC. Ini na pong ano. Ang ini-establish ko po digdiyo, dahil kita maabot digdiyo, maintindihan kang kapos na tenan, kung base sa batas, na kay puwan ta mag-increase yearly or even every 5 years, kay puwan ta mag-increase.
Ngunyan po, ginibot ang bigla kan 2024, kaya uminabot po sa almost 275%. Po yan. Excuse me, Kagad Lopez. Any ordinance, especially sa pundo, iba pong piming public hearing. Sabi ni Kagawad Niles Gunyan, nag-attend nga man siya public hearing. Bakong iyo. Kakapan na ito as kapitan. Kabali si public hearing, si mga kapitan. Na-invite ko kami kasi local taxation. Pero sa public market rate, na Was done it properly? Nasunod pinapasunod na pagka may increase, may public hearing siya? may public hearing po, pero yung mga concerned, para sa ko po, itong mga concerned individuals na dapat yaon mayo, kasi nga isinda na, Kaya pala nabigla. kaya po sinda na bigla. That's why. Mr. Chair, Yes, Kagad Lopez. kung aware ang mga tenant na every year ma-increase po, dawa dahil na public hearing. Ini, kinaipuanin na mag-public hearing dahil abrupt po na maray si increase. Kung duman po sa kaya, yaw man po bagay doon sa ordinance. Pag nayaw naman sa very specific sa ordinance na every year mag-increase ng 10%. No need naman po mag-public hearing yan. Ini po, nangyari ng public hearing, although nag-public hearing, sabi nga ni Didi sa side, dahil man po specific si paapod sa public hearing to discuss this increase kang sa indang Okay. duman sa agenda. Mayo man siya naka-agenda. Okay, tanganing medyo madali na. The chair would like to request ito na sinabi ko kay Mr. Estalia, kay Mr. Lando Orbon, mag-submit digdi kang sisay ng balance sheet regarding kang collection dyan. Katapos itataw taliwat sa pag-adag digdi sa committee tanganing mag-gibo ng rekomendasyon. Either bawas o kung anong decision mag-gibo. Mr. Chair, before anything else siguro, ihabot ko muna po kay Doktora kung aside kan pag-decrease sa rental na inahagad nito, ano po pong mga demand nito? Pasensya na po mayo kay kaming letter na kopya kay Demi Aram. We are not asking for a decrease. Nag-ano po nga ni kami 50% increase kang rent me. Dahil po nga ni doon masasabi ni, haloy naman talaga kaming din na increasean. And we are willing man po talagang mag-add for the sake of magayin man po talagang padara sa mukhang LGU. Kaya nga sabi ko, we are offering po 50% kang old rent me na idagdag po sa mo. Iyan pong 50% na yan, dakulat na po yan sa muyang. Kumbaga, kaya mi na po yan i-handle, kaya mi na yan bayadan ng tama sa panahon, and dakula na din po yan tabang para sa pamilya, ang 50% increase. Okay, considering po dyan sa study kanino, may hinihiling ako dyan na rate, 12 pesos na binago. Iyan po ang currently increase me. Okay po sa Indo kung sakali na mag-gradual increase kita yearly o by year, annual. Halimbawa, pangon niya na taon, 6 pesos. After 2 years, another 3 pesos. Kung 6 pesos po kaya, sir, you're increasing me 100%. Yes. 1/2 of the amount. No po. Kasi po nag-start po kita sa 3.20. Kung mag 6 pesos po, more than almost po, ano na. Diamond, mga 90 lang. Oh. Mga 90. Ang kaya mi lang po is 50%. Norman, yes. Opo. Kaya mi pong may offer sa inyo is 50%. May I, to the honorable members, ang sinda po kaya, ang presentation nila is on that assumption. Okay po. Ito pong ginagamit ng LGU is the holistic approach and the mathematical approach for the expenses, to determine the expenses and kung paano ang increase. Kung sinasabi mo po ma'am na ang same with the application kang budget, kapag estimate kang income,
holistic din po yan. Ang ano kayan, sa kagabusan na po yan. And to just a hint of you, kung gaano po magiging contribution kang L-type building, for the 2026 budget, we're expecting at 4 million sa L-type. Out of the 18 million budget, L-type alone po for me. yes po, out of the 18 million estimated income of Economic Enterprise Office. So kung ang 4 million po, that is 1% lang po yan kang 18 million. And ini po ang gusto mong ipaintindi sa Indo, na kung ano po ang income kang market, iyo lang po yan ang pwedeng gastusin mo. Dahil po kami, ang gabos po dyan na ginagastos. Kaya nga po, nasasakitan kami kato. Sa totoo lang ma'am, nasasakitan po kami mag-maintain ka mga building. Because sa babao ng income, ang budget niyo po sa maintenance ng building is 150,000. Yes po, for the whole market. That is true ma'am. Yan po yung pagpapaintindi. At least po, last year, nagkaigo kaming mareray na income. Kaya po baga, napa-waterproofing me. Naggastos po ng 400,000 duman sa LGU, nagpa-waterproofing nga kami sa LGU. Which is, sa kalumaan kang building. Yes po. Sir of that, kaya lang po, sa kalumaan kang building, sabi ng engineer, dapat niya, madubli manggirara. Ito, iba pa. Iyo po yan. And ma'am, ang gabos po, ngunyan, nakapagbakal po kami ng CCTV cameras. Additional. Iyan po, mga bagay na iyan, that is halik na po yan sa income ng market. Bako po yan itong fixed subsidizing LDU. And during the presentation ni sa L-type, kang mga L-type, ang peak percent lang po sa Indo kaya kato is for the last year 2020 hanggang 2022. Sir, can I interrupt you, sir? Yes po. Kasi rin po kamo nagpa-review sa probinsya. Ning Yan panibago nindong si during po kang pag-submit katong revised Anong taon po? 2023 po. Oh, 2023. Babalikan ta ka, sir. Between sa 27 years, ano ta kan 2023 lang kamuliwat na nagpapa-increase. Nagay pong revision since 2000, kung di pa ko napapasali, 2018, sinabmit na po ninyo, nagkaiguan na pong proposed revision. Kung ako, pabor naman sa inyo, kung ito na gagampanan ta on pirang years, every 5 years na mapa-review kita naman, baka mas nakula pa si income kang sa tuyang market. Imagine 27 years, 2023 lang ulit ka mo nagpa-review. Kaya, nakukwata po, gapos na intintenta, nagkabirigla. Yung man lang po ang malinaw, di nagkabirigla. Bakong iyo po. Ako kaya, gusto ko lang establish na maray itong kung talagang every year, may po kitang pag-uulayan mo niyan. Your Honor, ang pag-initiate po kaya kang revision of tax ordinances. Bago po kami ma-initiate kaya ang market, ang treasury, that is... Sisay po, Sangguniang Bayan. That is the whole LGU ang involved po dyan. Kaya you cannot blame us na taday ka mo i-initiate kaya. No. Dahil po ka mo biniblame, sisay po nga ni, sisay na department head, ang ma-recommend sa Sangguniang Bayan para ma-actionan po kang Sangguniang Bayan. Bako man po kaming Sangguniang Bayan kayo ma-initiate. Somebody pa sa finance committee o isay po ang ma-recommend na gibuan na po nining ordinance. Mayo po yan sa level me. Kamu masubmit ka mo rin mindara na po nining ordinance, iyo po yan ang papel me. Kung may tinataw ka mong submission sa Sabuya, iyo po baga, dawa po tunta sa Sir Abad, may kutang biniblame igdi. Gapos po ini ang ina-action ng tadigdi ini yung renta na nagahagad ning pagbaba. May mga proposal. Ako po nga kung totoo dahil kita pwede basta-basta mag-increase kung kulang man ang mga services sa inda. Number 1 po ang yan CR, pinaka-importante ang CR. Ang CR po kaya it is
Structural po yan, sir. Dahil naman pwedeng diretong tang Dahil buktakan ko siya mangyari na dyan dahil man sa pwede. Pagmati ko, i-shorten ta na lang. Medyo maharag. Kasi bago, nagsabi na ko na we will call the attention kang engineering office to provide all facilities dyan tanganing at least maging presentable ang market. Number 2, ining market supervisor, si Treasurer Orbon, magibo kay itong masubmit digi kang si assist yung balance sheet sa maadalan kang sa ilang bayan. Ayo. Magkoyan ka mo. Before kayo ito mag-increase, pag-increase, then it's the present. Ayo. Tayo at least day maanggay kita maghaloy. Mr. Chair, please. Igwa pa po sinong sarong request, itong madali na sa naman ini. Di ba po igwa kitang due date at the end of the month and then may grace period kita na 10 days. So sa 10th of the month, yan si tapos man kang grace period na dapat mabayadan sa mga rentals. Ano po, and then pag naglampas po sa ika-10 aldaw, may penalty na and surcharges. Yun na yan si pag-impose ka penalty and surcharges. Ngunyan, ang hinahagad po ninda digdi, if ever po na itong ika-10, nagpatak Saturday and Sunday or legal holiday, ang gusto po nilang sabihon is, ang bilang po is during the next working day na mataulanggad consideration. Tama ba, ma'am? Yes po. Ano po yan, ma'am? Your Honor, grace period po yan eh. Yep. Kaya dapat po, bibilangan yan on the actual day po talaga. Kung ang 10th of the month mapatak ng Sabado o Domingo, dapat magbayad ka Biyernes. Mandatory po yan. Mayo naman yan grace period and another grace period. Wait po. Kasi Yes ako po, pwede. naiintindihan ko po na nagtaon na nga ng grace period. Yan. Diba? I don't know kung kasi ang talagang due date na po baga talaga dyan is ika-10. Ako na penalty na din ako dyan. So mayo ako mag-inibo kasi babayadan ko kasi naglampas ako sa grace period. Kasi may grace period na nga And we're asking again for another grace period. Dahil po pwede yan. I don't know kung Ang actual na due date po kaya end of the month. And tinatangkang 10 days, grace period. baka po Ito iyan, pong grace period, mayo na tong another grace period. baka iyan po si Day naiintindihan kapag iribata na ang due date na talaga is katapusan. Baka kung ika-10 kang aldaw. So, Mr. Chair, next sa month. grace period kaya, kung sa bangko, kung di ka nakahulog kayo ng Biyernes, kung so nakikitaon ng Sabado, Domingo, pwede kang Lunes. My interest. Oo. So, it's either Friday or Monday ka. Ayun po, kinakonsider Kaya, kami pang Monday. kaya.